problem number 18 na tayo. So, convert natin to auxiliary. So, yung problem number 18, 4m to the 5 minus 23, no? M cube minus 33 m squared minus 17 m minus 3 is equivalent of 0. So, anong kailangan natin gawin? So, tingnan natin, masyadong mahaba. So, gawin na lang natin synthetic division. Bakit? Napakalagi kasi nitong, okay, pasok kasi yung 3. So, try natin by synthetic division, no? So, kunin natin yung mga coefficient ng mga variables. So, that is 4 minus 23 minus 33 minus 17 and minus 3. So, yan. So, possible factor ng 3, 1. 1 and 1 na lang ito. 1 ang possible factor ng 3 is positive, negative 1. So, try natin by negative 1. So, 4 dito, negative 1 times 4, negative 4. So, negative 4. Tama ba yan? So, i-try na lang natin. Wait lang. Parang 0 ata dito, no? So, sorry. Kasi tingnan mo, hindi kasi totally kumaka sa isang linear, may nalaktawan siya. So, tingnan nyo mabuti. Ito naka 5, ito 3. So, ibig sabihin meron itong nalaktawan na 4. So, kung meron yan, gawin natin ganito. 0 yung nalaktawan natin. We assume na 0. So, that is 4 and 0. Dahil sa synthetic division kasi, hindi siya pwede may nalaktawan. So, kung meron siya malalaktawan, lagay ka ng 0. So, that is 23, negative 3, negative 17. Kaya pala nagtaka. So, yan. So, that is negative 1. Try natin may negative 1. So, hindi kasi pwedeng sa synthetic division, kapag gumamit ka ng synthetic division, hindi ka pwede may malalaktawan ka. Hindi siya pwede. So, yan. So, tignan nyo. Ito, if i-assume na ito yung M5, then, ang magiging M4 mo, 0. Ang magiging M cube mo is yung 23. Yan. So, ito, 4. So, negative 1 times 4 is negative 4. So, 0 minus 4 is minus 4. Negative 1 times negative 4, positive 4. Yan. So, yan. Ito magiging negative 19. Pag sinamap mo, ito minomultiply dito. Then, pag nalagay mo siya dito, sinasamap yan, no? Ina-add. So, yan. So, negative to negative, positive 19. Then, negative 14, di ba? Then, positive 14 to what? Negative 3. Then, negative times negative, positive 3. So, that is 0. So, ito yung magiging auxiliary mo. 4m. Then, dito, ilagay na lang natin. So, dito, kung 5 yan, magiging 4 na lang yan. Di ba? Then, dito, ano ito siya kanina? Minus 4, di ba? So, minus 4. So, we assume na ang 0 is M4 yan. Bakit? Para linear siya, no? Para mas, mas maganda tignan. Kasi kung M5 yan, alang laktawan mo sa M3. So, that is ang 0 mo is magiging M4. Kung magiging M4 siya na invisible dito, bawasan mo ng isa. Dahil nakuha mo yung isang root. Kapag binawasan mo ng isa yung M4, M3 na lang dito. So, that is negative 19. Ito, M squared. Negative 14. M na lang. Minus 3 is equivalent of 0. So, synthetic ulit. Para hindi siya masyado mahaba. Kunin ulit yung mga numbers. So, I think na hindi ko na ito gagawin dito sa kasi masyadong humahaba. Maliit kasi masyadong whiteboard natin. So, I think na dito sa pangatlo, hindi ko na isusulat yung auxiliary. Alam niyo na kasi kung paano ginagawa yun, di ba? So, isulat niyo yun sa kapag may assignment kayo o yung mga ibang estudyante dyan kasi kukoreksyonan niyo ng teacher ninyo. So, wag niyo kaya yung method ko na pinapay-click ko lang. So, ito, pinakita ko naman dito. So, may idea na kayo dito. Ang gawin mo lang dito, babawasan niyo ng isa yung mga auxiliary dito. So, kung 4 ito, dito pagdating dito, cube na yan. Diba? Dito, kung cube yan, pagdating dito, squared na lang. Kung dito, squared yan, pagdating dito, m na lang. Then, m dito, ang pagdating na dito, 0 na lang. O, wala na yan. Wala na yung m. So, possible factor ng negative 3, negative 1 pa rin yan. Kasi repeated. So, dito is 4. Then, dito, negative 4. So, negative 8, no? So, negative 8, positive 8. Then, dito, magiging negative 11. Then, positive 11, magiging negative 3. So, negative 1 times negative 3, positive 3. So, that is 0. Diba?
So, ito, negative 1 times dito, negative 4. Negative 4 to negative 4, negative 8. Negative 8 times 1, positive 8. Negative 19 plus positive 8, negative 11. Negative 11 times 1, positive 11. Negative 14 plus 11, negative 3. Negative 3 times 1, positive 3. Negative 3 to positive 3, 0. So, yan. So, lagay ulit tayo ng synthetic. Negative 8, negative 11, negative 3. So, negative 1 pa rin. Try natin ba negative 1 pa rin. So, saan na tayo? O, kung ano, try na lang natin ay, negative 1. Ay, hindi masi-0. So, try natin ba positive 3. Hindi kasi masi-0. So, ito 4. Nakikita ba? Sorry. So, positive 3 times 4 is equivalent of 12, no? So, that is, ito magiging 4. Then dito, magiging 12. Kasi 3 times 4, 12. Negative 8 to positive 12, 4. Yan, di ba? So, 12 yan. Then dito magiging 1. Then 1 times 3, positive 3. So, 0. So, kung try natin kanina yung 1, hindi man si 0, di ba? So, doon tayo. Pinaano ko na lang, direct ko na lang synthetic kasi mahaba masyado ba. So, ang importante kasi dito is alam nyo na yun, di ba? Dahil nakuha mo yung isang magiging new coefficient ng auxiliary mo, alam nyo na yun dito. Babawasan nyo lang ng isang order, then ilalagay nyo dito. Then pagdating naman dito, babawasan nyo naman yung dito ng isang order, then ilalagay nyo naman dito. So katulad nung kanina, then sa previous topic natin. Although obvious naman sa lahat ng mga example ko nilalagay ko, so para may idea na kayo pagdating dito. Kasi balak ko talaga, hindi ko na talaga lalagyan. Kasi yung mga problem dito sa higher problem, napakahaba talaga. Kaya hindi ko na lang talaga nilalagyan. So, ang importante, alam niyo yung kung paano ginagamit, di ba? Yun naman talaga yung mahalaga. So, yan. So, saan na tayo? So, ito. Kunin natin ulit ito, then synthetic ulit. So, that is 4. And 4. 1. So, ano ba yung possible factor ng 1? So, ang possible factor ng 1, kagaya ng sinasabi ko, pag yung 1, maliit na masyado, matik na yun na decimal point. So, like 1 like 1 half is 0.5. So, 1 half na lang. So, ito yung pinakababa. Kasi pag dinivide mo yan to decimal, 0.5. So, i-try natin by negative. Kasi puro positive yan. No? Pag in-add mo yan, hindi masi-0. Kung mayroong negative, may possible. So, dito 4. 4 times 1 divide 2 is what? Negative 2. 4 to negative 2 is positive 2. 2 times 1 divide 2 is negative 1. Positive 1 to negative 1, 0. Diba? So, that is the 4 plus 2. So, synthetic ulit. Kahit maliit pa lang yan. Kasi mahaba kasi. So, negative 1 half. So, ito 4. 4 times negative 1, negative 4. Divide 2 is what? Negative 2. So, positive 2 to negative 2, 0. So, ano yung natira? Ito yung M1, M2, M3, M4. Tama? That is M5. M5 yan? Wait lang. Ay, tama, M5 na yan. So, that is M5 is M1, M2, M3. M3 is positive 3 ba yun? Ang M3 is positive 3. No? So, yan, pasok na, 5 na, di ba? Kasi ang natira dito, kung lagyan mo ng 4M yan, is equal to 0. So, 0 divide 4, 0 na yan, di ba? So, wala na yan. Ilagay na lang natin 4 to 0. So, that is M1 is equivalent of, wag na lang kasi mahaba. Lagyan natin general solution, y equal to C1. Ito na, ano yung M1 mo? Negative 1. So, negative x plus C2. Negative 1. So, nag-repeat. Lagay ka ng x. Negative x plus C3. Ang C3 mo is what? Ang magiging C3 natin. Pero ang MR, ano kasi dito, ang
ang C1 niya, dito sa box kasi, ang C1 kasi dito is ito. Ito yung ginawa ng C1. And then, ang magiging C2 niya is ito. Ito yung C2 and C3. That is C4 naman is ito na yung C4. Yan. And C5. So, yan. Gaya na lang natin yung sa box. So, although pareho lang naman. So, mas gaya na lang natin. So, Y is equivalent of C1. Ang C1 niya sa box is 3. Ang importante tama yung roots na nakukuha natin, 3x. Kasi ang I think kasi tingin ko kasi dito, kaya ginawa niya yung M1 yung, dapat kasi yung M1 natin is negative 1. So, tingin ko kasi, kaya niya ginawa ang M1, ang C1 niya is 3, pinili niya yung 3, kasi para may patas niya yung degree. Kasi nagbasa-basa ako sa mga rules ng differential equation, para mapatas niya yung degree. Dito kasi, although naman, repeated kasi ito, so kailangan talaga niya na i-balance. Kasi kung repeated talaga ito, then nag-repeat naman dito, kailangan niyang idikit yung mga repeated roots. So, yun po yung purpose niya. Kasi kung hindi po natin i-repeat, like, sundan po natin yung background natin sa differential equation, hindi natin yan i-repeat. So, lalagyan natin ng, ano ba tawag dito? Midpoint, or, ano ba tawag dito, or boundary. Ang magiging boundary niya, yung 3. So, which is, hindi siya, ano ba tawag dito, hindi siya magdidikit. So, hindi mo siya mababalance. Kaya, I think na yan po yung ginawa niyang C1, yung 3, dahil para mabalance na yung folder, o yung roots ba. So, gaya na lang natin sa box. So, 3x plus C2. Ang C2 niya is negative x. So, negative x plus C3. So, nag-repeat yan. So, lagay tayo ng x to negative x plus C4. So, makikita pa, C4. Ano ba yung C4 niya? Yung negative 1 half x plus C5. So, nag-repeat ulit yung negative 1 half. So, lagay tayo ng x e to the negative 1 half x. So, we can factor out ganito para mas mga natin tignan C1 e to the 3x. So, yun talaga yung purpose niya, para kahit i-factor niya, magkatabi pa rin o balance pa rin yung roots. So yan po. So, i-factor out natin dito yung yan plus dito, di ba? So, i-factor out natin yung C1, CA, yung e to the negative x. So, that is e C2 plus C3 x. So, yan, factor out by negative x, no? So, dito naman plus, ang ipapactor out natin dito is yung C3 na ba yan? C4 na, sorry, pati ako na dito na, C4 C4, yan, then dito plus C5x, no? So, ang ipapactor out mo dito is e to the negative 1 half. So, ginaya lang natin yung sagot sa box. So, yan po yung magiging sagot dun sa box. So, kung hindi po natin yung sinorkat, mahaba masyado. So, kaya dito, hindi ko na pinakikita yung pagbuwan ng mga auxiliary dito o pagbaba ng mga order ng auxiliary, kasi alam ko na alam niyo na yun. May idea na kayo kung sinundan niyo po yung mga previous problem ko. Kasi doon sa previous problem ko is pinapakita ko po doon na kinakopy ko ulit yung mga auxiliary. Then after that, binababa ko po yung order. So dito hindi ko na pinapakita dahil alam ko na napakahaba talaga. So asahan niyo na o expect niyo na sa mga next topic natin is, sa mga next problem po natin is, hindi ko na rin ipapakita dahil mas mahaba pa dito. Kasi kung tutusin, general solution pa lang yan. Paano pa kaya kung particular na? Hindi talagang napakahaba, di ba? So, ito na yung naging sagot natin sa problem number 18. Kasi, ito yung sagot sa box. So, ganyan. So, sinundan lang natin. So, mamaya, proceed tayo sa problem number 19 natin. So, yung tinitingnan ko pala yung problem 19 na napakahaba na. So, mamaya, problem number 19 tayo.